easy go. In this video, we will continue our discussion about singly reinforced beam. First, pag-uusapan natin ang steel ratio. Steel ratio ay merong symbol na rho. And merong ganitong equation. Steel ratio is equal to AS over BD. Considering na tayo ay rectangular beam. AS over BD. Ito rin yung basis natin, si steel ratio, kung ang beam natin ay singly reinforced or doubly reinforced beam. So, bali ganito. Kapag yung rho actual, pag sinabi nating rho actual, ito ay manggagaling sa given na area of steel, then yung given sa ating dimension na BD. If rho actual is less than or equal rho maximum prescribed by the code, but binabantayan rin natin, wag kang bababa sa rho minimum. Pag ganito ang nangyari, ang ating beam is analyzed or designed as singly reinforced beam. But if rho actual is greater than rho maximum, our beam is doubly reinforced beam. But in general, paano kung hindi na rectangular? So, ito yung mas general na approach. In general, we will use AS. So, if AS actual is less than or equal AS max, our beam is singly reinforced beam or SRB. But if AS actual is greater than AS max, our beam is doubly reinforced beam or DRB. Ito na yun. Kaya mas generalize itong naandito sa figure natin. Pag-usapan natin yung AS max muna, yung sinasabi ng code. Ngayon, focus tayo sa NSCP 2015. Magkaiba na kasi ito comparing sa NSCP 2001. Ang 2001, pagka gusto mong ma-compute ang AS max or rho max, kailangan yung balanced condition is i-multiply mo sa 0.75. So, if you will get rho balanced, then multiply mo ng 0.75, ang makukompute mo na is rho maximum. Then, if AS balanced is computed and minultiply mo ng 0.75, magiging AS maximum naman yun. But dito, sa NSCP 2015, ito lang yung sinabi niya. Wala siyang sinabing 0.75. Yung ET daw, yung ET is defined as the strain in the outermost layer of tension steel. So, pwede nang sabihin kung isang layer lang naman. So, yung epsilon S dito. Yung epsilon S dito. Yan, yung ET. Yung ET, sabi niya, should be at least, for non-pre-stressed beam, sabi niya, ET should be at least 0.004. Walang directly sinabi na ito yung maximum condition para maging singly reinforced. Basta sinabi niya, for non-pre-stressed beam, ET should be at least 0.004. Since ito yung nakikita natin sa code, so ngayon, dinicode natin. So, kumbaga, in-interpret natin. As long as nasa-satisfy natin ito, so magiging magiging singly reinforced yung analysis natin sa beam. So, paano yun? Papalabasin natin yung common fraction na ginagamit natin. Yung alam mong 3/7. So, halimbawa ganito. Yung Fs over Es mo, ginawa nating fixed 0.004 galing sa code. So, try natin ayus-ayusin. By means of ratio and proportion again, by ratio and proportion, pwede kong sabihin, 0.004 over D minus C is equal to 0.003 over
0.003 over C. And then, lipat ko doon yung C, so magiging 0.004 C. Then, isolate ko din yung D minus C, tatabi dito sa 0.003 D minus C. Distribute ko muna yung 0.003 sa D minus C. So, copy ko ito, 0.004 C is equal to 0.003 D minus 0.003 C. Pagsamahin natin yung parehong may C. So, magta-transpose ito papunta doon. So, magiging 0.004 C plus 0.003 C. May iwan dito si 0.003 D. Ngayon, pag sinimplify natin yan, so 0.004 plus 0.003, pagka tinay natin yan isolve, so anong magiging sagot? 0.004 plus 0.003 is equal to 0.007. So 0.007 C is equal to 0.003 D. Isolate natin yung C, so magiging 0.003 over 0.007 D. Then, try natin i-simplify yung 0.003 over 0.007, that is equal to 3 over 7 of D. So, ito na yung makikita mo sa mga reference books. C max is equal to 3 over 7 D. So, kinonsider na lang na C max kasi wala namang iba pang basihan tayo. Ano ba yung maximum condition para maging singly reinforced beam? Ito na yon. By means of this statement galing sa code na should be at least 0.004, nag-come up tayo sa ganitong relationship ng C tapos D. Si C should be 3 over 7 ng D. So, ito na yung basis natin. Dito mag-i-start ang ating computation para ma-compute natin si AS max. Paano? Ganito. So, to solve AS max, ilalagay ko na dito. To solve AS max, ganito ang mangyayari. Mag-i-start tayo sa ganitong value. C max is equal to 3 over 7 D. Then, kukumpitin natin yung A max. Since meron tayong equation na ganito, A is equal to beta 1C, pagka ginamit ko sa C ay maximum, edi yung makukumpit kong A ay maximum na rin. So, magiging A maximum is equal to beta 1 times 3 over 7 D. Then, after nito, magpuproceed naman tayo sa C is equal to T. Then, i-expand ko ulit yung C. Magiging 0.85 F prime C AB is equal to AS FS. Ngayon, since alam naman din natin na yung FS pwede nating i-assume na nag-yield, pwede rin hindi mo i-assume na nag-yield, this time, walang assumption. Sure tayo na ang FS dito ay magiging FY. Bakit? Try nating balikan ito, si 0.004. If this is the strain, try nating computin ang FS. So, halimbawa lang, if strain of steel is 0.004, so, ang magiging FS natin is 0.004 times elasticity na 200,000 megapascal. Then, ang makukumpit nating stress is 0.004 times 400,000 megapascal. Ang makukuha mo is equal to 800 megapascal. 800 megapascal. 800 megapascal is actually lagpas-lagpas na sa FY na ginagamit natin kasi ang mga FY na ginagamit natin sa steel is nagre-range lang ng nasa 400 plus, minsan baka umabot ng 500 plus, pero hindi aabot ng ganito kalaki sa 800 megapascal. So, since lagpas tayo sa FY, so you will use FY. Ganun yun, di ba? So, magiging ganito. 0.85 F prime C. Yung A ngayon, since A max ito, lagay ko muna, since A max ito, times B, yung AS dito, magiging maximum na rin. Then, ito ay magiging FY. Then, yung A max dito, papalitan natin ito.
Ganyan. So, magiging ganito na. 0.85 f prime c, then a max is equal to beta 1 times 3/7. Ito yun. Ito rin pala yun. Times d times b is equal to as max times fy. So, if we will try to isolate as max, ibababa ko lang yung fy dito, magiging ganito. 0.85 f prime c, beta 1, then over fy, then isolate ko yung 3/7, then itatabi ko si bd, equals as max. So, na-derive natin ang formula for as max gamit ang NSCP 2015 na code, tapos rectangular ang section. So, if rectangular, inonote ko dito, we will use this if only rectangular. Since mostly rectangular lang din naman yung mga problems, and sa actual rectangular lang din naman yung kadalasan na nagiging beam natin, so pwede na natin tong i-memorize din. So 0.85 f prime c beta 1 over fy times 3/7 times bd. Then, pag na-compute mo na yung as max, titignan natin yung as actual. So, bale, yung as actual, dito naman, para sa as actual is just equal to pi over 4 diameter of bars squared times number of bars if given. So, mangyayari yun pagka nag-a-analyze tayo ng concrete section. Pero once na nagde-design tayo ng number of bars, hindi as actual ang nakakompute natin. as required. Kinakailangan mong as. as required is manggagaling naman dito. Yung mu is ini-equate natin sa phi mn. So, hindi tayo dadaan sa Rn. Baka naalala mo pa yung Rn na try mong gamitin dati. Di na natin gagamitin yon. Mag-i-start tayo dito and we will solve the as required ng mas generalized, mas general yung approach. So, since meron kang as actual or meron kang as required, pwede mo na siyang ma-compare sa as max. So, ganun natin, kino-compute yung mga values to analyze or to see if the given beam is going to be analyzed or designed as singly reinforced or doubly reinforced beam. Next, siguro ko sama na rin natin yung raw minimum na sinasabi ng code. So, for the raw minimum, NSCP 2015 pa rin to. For raw minimum, lagay natin dito. Minimum steel ratio. Minimum steel ratio. For minimum steel ratio, tatawagin natin ito as raw minimum. Raw minimum ay merong dalawang value. Unang value is 1.4 over fy. Then yung next, raw minimum is equal to square root of f prime c over 4fy. Since minimum ito, ang code ay baliktad. Baliktad yan. Pwede mong tandaan na. Pagka minimum ang gusto mong computein, tapos meron kang more than one value or more than one equation, pipiliin mo doon sa mga equations na yon ang magbibigay sa iyo ng larger value. So, kung ito ay minimum, so we will get sa dalawang values nito is yung larger value. Ngayon, actually, hindi ko na yan kinocompute pareho. Binabantayan ko na lang yung f prime c. Ganito. Check natin. Pag pinag-equate natin yung 1.4 over fy dito sa f prime c over 4fy, makakancel natin yung fy, yes. Tapos, may makakompute tayong f prime c. So, tatabi dito yung 4, 1.4, then square root ng f prime c. Pag trinay natin sinolve ito, si f prime c, ang makukuha natin ay 4 times 1.4, then try mo i-squared, 31.36. So, actually, ito yung binabantayan kong value ng f prime c. Na as long as, parang gustong sabihin kasi sa'yo dito,
Magiging magkapareho ang value nito kapag yung value ng f primes mo ay 31.36. Pero once na bumaba ka rito, ang magiging mas malaki sa dalawang value na to is ito. Which is, yun yung madalas na mangyayari. Kasi nga, ang beam, sa beam, ang ginagamit natin mostly, mga below 28 megapascal or below 30 megapascal. Kasi pwedeng 28 eh. So, madalas, ito yung nag-govern sa dalawa. Then, paano pagka lumagpas ka ako sa 31.36? Di ito na yung magiging mas malaki naman. So, hindi na natin sinosolve yan ng magkapareho. Tinatry na lang natin i-observe yung f prime c. Siguro ko, so since medyo mahaba na tayo, mag-separate discussion tayo for the last time para sa discussion natin about singly reinforced doon sa mga strength reduction factors and yung mga modes of design. Then after nun, pwede na siguro tayong mag-solve ng mga sample problems.